Yan na si Sarah. Naglalakad papunta rin sa train station. So, ganun na nga, nagsisimula yung araw ko. And medyo maaga siya, kaya ngayon, naantok pa ako. Kasi before, gumising ako sa bahay mga around 8. Para mga around 8:30, ready na ako. And then, hatid ko na yung dalawang maliit sa school. Kasi, diyan lang sila dun sa school, mga around 8:45. Pero ngayon, nag-adjust na nga yung oras namin dahil kailangan ko na gumising ng mas maaga. Dahil ito, natin ko nga si Sarah dyan. Dahil maaga rin yung pasok niya. Although meron naman bus galing sa amin, pero hinatid ko na lang siya para hindi matagal yung biyahe niya. So after ng school niya, depende pa kung meron siya nakaschedule na trabaho. Like nung last time nga, after niya sa school, dumiretso na siya sa trabaho niya. And then sinundo ko na lang uli siya after ng work. Kaya ngayon medyo hindi lang ako sanay dahil alam niyo naman na matako ako sa tulog. So parang naging putol-putol yung tulog ko ngayon. Hindi na ako uuwi dahil alanganin na. Kaya dumiretso na lang ako sa trabaho ko. And sinusubukan ko na lang na doon matulog sa parking lot para kahit paano makabawi-bawi ng konti. And after work, ako na nga sumusundo sa mga bata. Pero pagkasundo ko nga sa bata pag uwi, yun papakainin ko lang sila ng merienda. And then nakakaidlip na nga ako ng sandali dahil nakakaramdam na ako ng antok. Kasi minsan kapag gabi na, medyo hindi rin tayo makatulog dahil si Sarah nasa trabaho pa nga. So, hinihintay pa namin na makauwi siya. Like yung last time, sabi ko nga na yun, sinundo ko na lang siya. Kasi again, meron nga bus doon. Pero masyadong mahaba yung biyahe dahil kailangan niya maglakad ng 15 minutes. And kapag sinabi mong 15 minutes, medyo mahaba rin. Siguro more than 500 meters na nalakad din yun. And then magbabas pa siya and then another lakad papunta rin sa bahay namin. Pag din-drive ko kasi mga around 5 minutes drive lang. Kaya yun, sinundo ko na lang siya. So ngayon, biyahe na ako sa trabaho ko and then tingnan natin kung makaka-idlip tayo sandali doon. Yun. So nandito na ako sa trabaho. Ang gagandahan lang, walang traffic. So mabilis ang biyahe ko, mga around 10 minutes lang. And then the last time nga, tinanong ko rin si Sarah, kinumusta ko lang siya about sa trabaho niya. Just to check kung nag-enjoy ba siya or masyado siya napapagod. Para malaman ko rin kung magtatagal ba siya sa trabaho niya. Dahil currently nga, andun kami sa stage na naghanap nga kami ng lilipatan namin para alam ko kung saan kami pwede lumipat. Nabanggit ko nga before na yung first option nga namin is yung sa Port Credit. But unfortunately, nagpabook nga ako ng viewing. Narentahan na ata yung gusto kong unit. Although marami namang options sa Port Credit, pero kasi yung specific unit na yun, meron siyang in-suite na washer and dryer. Majority kasi ng mga apartment doon sa Port Credit, lumang building na siya. Kaya karamihan doon yung laundry facilities nila is yung nasa ground floor, yung common lang. Hindi ko alam kung naging picky lang ba kami, pero yun kasi yung hinahanap ko, yung merong in-suite na washer and dryer. So this Saturday, sinusubukan ko nga rin na mag-schedule ng viewing just to check kung magugustuhan ba ni Jamie or ni Sarah na tumira sa isang apartment. Marami pa sana ibang options. Pwede rin kasi kami mag-townhouse. Kaya lang, yung mga townhouses kasi na nakita namin, yung location nga niya, hindi ganun ka-okay. Kasi right now, ang priority namin is malapit sana sa GO station para maiwasan nga like yung kanina nga na kailangan ko pag gumising na maaga para ihatid si Sarah sa GO train. Nung pumunta ako sa downtown Toronto, pinakita ko nga sa inyo kung gaano kalapit yung mga apartments doon sa train station na parang 5 minutes walk or less pa nga. Tatawid ka lang doon sa isang street doon and then nandun ka na sa station. Ideally, ganun sana yung gusto namin pero alam namin na medyo mahirap makahanap pero sinusubukan pa nga rin namin. So hopefully nga this Saturday maka-schedule tayo ng viewing. Ito, subukan lang natin kung maka-idlit tayo ng sandali pero medyo malamig ngayon kaya hindi siya ganun ka-komportable. Yung aga pa, 6:57 AM pa lang. Pero wala, hindi tayo maka-idlip dito sa kotse dahil yung temperature ngayon, pakita ko sa inyo. Yan, 5 degrees feels like 2. Yan, so sobrang lamig dito sa loob ng sasakyan. Kaya doon na lang tayo sa office. Paghintay ng oras. Yan, lakad na tayo. And then mamaya sundin ko yung mga bata. In 2 weeks time nga, pupunta na kami sa Edmonton. So hindi ko nga alam kung ganito rin ba yung temperature doon. Kasi ang petsa na ba, sobrang lamig pa rin. Akala nga namin pupunta namin doon, medyo mainit na. Tapos na tayo sa trabaho. Medyo hindi lang tayo gutom ngayon. Kasi merong sale event doon sa trabaho ko nga. So merong konting kain. Ayan, medyo makulimlim. Actually, maambod na. Hindi pa ako nadala. Kasi the past 2 days na sinundo ko nga yung mga bata. Umuulan.
So ngayon, biyahe na tayo. Medyo hindi lang ako nagmamadali kasi kahit pa paano may idea na ako kung anong oras ako nakakarating dun sa school nila. Yung first day kasi sobrang nagmamadali ako dahil yun nga 3 o'clock ako alis dito sa trabaho ko, and then kailangan ko sila masundo on or before 3:30 dahil otherwise tatawagan ka na nung school na kung meron ba magsusundo sa mga bata. But so far mga around 20 minutes nakakarating na ako doon, and nakakahanap naman ako agad ng parking doon, kaya yun, sunduin na natin yung mga bata. Yan, 3:24 na. So nandito na tayo sa school nila Sky. Yun, sakto lang yung dating natin. So nakapark naman tayo kaagad. Wala masyadong tao. At least yan, kahit pa paano, maaraw na. Yes! There's a fly on my hand. What's that? There's a fly in my hand. Did you finish your food? Yeah. Huh? But there's a fly in my hand. Okay, let's pick up Enzo. No, I can't. Sky. Sky, you're so funny. How? Di ba yesterday you told me not to tell mommy that you have a gift for Mother's Day? And then last night you told her naman. It's because there's not a secret at night. Yan, ganyan sila. Kapag nakalabas na ng classroom, tumatakbo na. Pero buti na nga lang hindi basahin sa hig. It's 2 rounds. Sky, Sky, what's your plan tomorrow? We're going to me and my friends are going to a sleepover. Over ka dyan. My friend's house is close here. Okay. Next to the park. Wow. Next to our school. Okay. My school. Yan, so nandito na kami sa bahay. Welcome. Lagay lang natin itong gamit nila. Oh, ba't dito ka? Bata ka nandito, injured. Yeah, sa totoong buhay, nasa ako, may pasok talaga to. Kaya lang, nag-call in sick dahil kahapon nagkaroon siya ng minor accident. Grabe. I make Ang saya naman. Parang maganda ata pag hindi ka pumapasok ha. Pag uwi na yun, may merienda na kami. Oo, kasi lagi silang gutom. Di ba? Pagka wala akong pasok, tapos sinusundo ko sila, kaya di ba lagi kami nagde-date? Kasi lagi sa akin sinasabi ni Sky na pagkatapos niya mag-school, gutom siya. Oh. So yun, kanina nung pagpasok niya, na-surprise sila dito. Tapos pag nakita nila, sabi sa akin ni Enzo, "Mommy, you're making me cry." Sabi niya, "You're making me cry." Yan, kain na tayo. Kaya It's pala like nagsabi rin si Sunday. ano, ha? It's like Sunday. Yeah. Sino nagsabi? Si Sky. Nagsabi nga niya na nagsabi daw siya sa'yo na magpapaluto siya ng noodles. Pero kanina nagyayaya itong mga ito mag-playground eh. Ano naman tayo? So tapos na tayo kumain. So bago natin tapusin itong video, pakita lang natin yung mga damages mo, yung mga sugat mo. Ang dami siyang kasing sugat. Ayan, ito sa kamay. Tapos dito. O, yun sa daliri. Sa kabilang kamay din, meron din. Meron pa ba dyan? Wala na. Tsaka sa tuhod. Huwag mo na pakita yung sa tuhod. Pero, yeah, bakit ka ba na disgrasya? Ano ba nangyari sa'yo? Kasi, pauwi na ako noon. Tapos ba dapat bibili ako ng vegetable para sa lulutuin tinola. mo. Oo. Lulutuin ko? Oo. By the Lulutuin way, ko pala. Si Jamie kasi dapat yung magluluto kahapon. Pero since yun nga, na-disgrasya siya. So ako na yung nagluto. So yung niluto ko, tinola. Tinolang walang gulay. Dahil wala kaming kakainin eh. Kaya gano'n na lang. At yun na nga. Tapos, titinignan ko yung yung oras ng bus. Sabi 6:45. Sabi ko, sige, magbibili na lang ako. Oo. Paglingon ko, nakita ko yung bus parating. Oh. Di sabi ko, tumakbo ako. Galing. Tumakbo papunta sa bus stop. Di pag ako pupunta sa bus stop, yung legs ko, parang nag-numb siya. Di yun na, alam ko na madadapa na ako. Tapos yun, nadapa ako talagang ganun. Yung parking sa gitna pa. Yung parking space, di ba, yung sahig niya, yung Yung rough roads talaga.
Ayun, tapos nasugat na siya. Ayan, kaya yung cellphone ko damaged din. Meron din Alin? siyang... Buti na lang may case. At least yung case lang yung na-damage. Buti nga yung case nga. Pero yun, nawala yung voice ko. Kasi ganun talaga siya. Buti hindi nga Tapos, pati yung mukha mo. Hindi, ano na nga na-feel ko na nga, sabi ko, shucks, talagang madadapa na ako, nadapa na nga ako. Kasi matakbo ka, diba? Tapos nafe-feel mo na mas nauuna yung katawan mo kaysa sa paa mo. Tapos nag-numb nga siya. Ayun, nadapa na ako. Pero So, anong moral lesson of the story? Huwag tumakbo. Matanda na Yun ako. nga. Yun yung Accept sabihin na ko. ang reality. Kaya nga, mag-ingat ka kasi hindi na nga tayo bumabata. Mm-hmm. Diba? Tapos hindi ka pa nag-workout. Kaya, ayun, mahina siguro yung legs mo. Kaya ka nadapa. Oo. Tapos, buti na lang kamo, naka-warmers ako inside. Kasi kung hindi, mas grabe pa sa sugat ko sa tuhod yung tinamaan. Kasi yung sugat siya sa tuhod, gas-gas lang. Hindi yung katulad dyan, parang ano talaga no? Lalim siya. Malalim siya. Ano yung skin. Yun. Ayun, tapos parang ako parang gusto ko umiyak lang kasi sakit. Sakit ng sugat. Tapos lakad-lakad ako, ika-ika. Tapos paalis pa yung bus. So sabi ko, pag umalis yung bus, tapos ganito ako. Kasi di ba, nadapa ako. So syempre may ilang minutes na tumayo ako, tapos iika-ika. Namunta ako sa bus stop. Tapos nakita ko na yung bus, dumaan na sa'yo, nakawala na, alis na rin siya. So parang, ano na nangyari pag umalis yung bus? Buti na lang inantay ako ng driver. Ba't nakita ka ba ng driver na nadapa? Yun lang, hindi ko alam kung nakita niya. Baka nakita ka niyang nadapa, kaya hinintay ka niya. Yun, hinantay Naawa niya na ako. sa'yo. Kaya ano na, bumaba na ako dun sa... Basta yun. Ayun. Ikaw din, tapos yak ako, sakit. Para sa sayote, ang sakit. Hindi na ako yun ng sayote tuloy. Ayun. Kaya yun, sabihin ko lang sa iyo, mag-ingat-ingat ka na kasi malapit na yung trip natin sa Alberta. So ayaw mo naman na yun, may injury ka na pupunta ka doon. So bukas papasok ka na ba? Oo, okay naman na kasi at least parang kahit pa paano medyo natuyo yung konting sugat ko. Pero masakit ngayon yung katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba din sa dapa yun. Pero okay lang. Yun, kaya isama niyo na lang si Jamie sa prayers niyo na sana gumaling na siya. Hirap pagsulat with this eh. Sa right hand ko pa. Yun, short video lang tayo today dahil gusto ko nga nang i-share sa inyo kung ano yung bagong routine ko and kung ano yung update dito kay Jamie, kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi baka mamaya makita niyo sa susunod, tanungin niyo kung ano yung nangyari sa kamay niya. So at least alam niyo na coming from Jamie mismo. Oo. Very good ako. Akala ko sporty ako, hindi pala. Yun, so nakapag-merienda na kami. Siguro maya-maya pa kami magdi-dinner dahil busog pa kami pare-pareho. Kaya siguro dito ka na muna ulit tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye!